Si Erap na yata ang pinaka-cinematic na political figure para sa maraming Pinoy. Nakatatak sa kamalayan natin ang bawat kabanata ng political career at personal na buhay ng dating aktor na naging mayor at senador bago naging isa sa pinaka-popular na pangulo ng ating bansa. Hindi maikakaila ang panalo niya sa pagkapangulo noong 1998. Sabi nga, nanalo ng hindi nandaya, nanalo dahil hindi nadaya. Cinematic ang bagsak maging ng kanyang inauguration speech. Walang kaibigan, walang kumpare, walang kamag-anak. Dinala ni Erap sa Malacanang ang kanyang screen persona. Madiskarte kahit salat sa kaalaman at kanyang Ingles laging napipintasan. Makamahirap, kakampi daw ng mga inaapi. Mahilig magsayang, pagtagayan sa inuman, kanino man. At dahil mapagmahal ng kababaihan, marami ring minahal. May midnight cabinet daw kaya lahat ng official function kinabukasan, kundi nakakansela, naaantala. May mga shady deals kaya walang kaso sa kanya ang pagbibigay ng balato sa sugal at sa pagtanggap ng balato mula sa weteng. Pero may the end din pala ang lahat. For the impeachment of the President Joseph Ejercito Estrada for alleged bribery, graft and corruption, betrayal of public trust. Madamdami ng paglisan ni Erap sa palasyo, pero hindi pala iyon ang katapusan ng storya niya. Hindi na wala sa eksena kahit wala na sa palasyo at nakakulong. Wagi ang mga pambato niya noong 2001 elections. Nakaapekto rin sa labanan noong 2004. Nanood ang buong bayan ng siya'y sentensyahan. Nakita ng lahat ang pagtanggap niya ng pardon mula sa itinuturing niyang mortal na kalaban. Ang kapalit, ang pagkawala ng karapatang tumakbo uli bilang Pangulo. Ngayon may bagong kabanatang gustong ipapanood ni Erap sa publiko, ang kanyang grand comeback. Pero ang tanong ng ilang kritiko, ang trabaho ba ang namimiss ni Erap o ang pagiging bida niya? Joseph Ejercito Estrada, sa Kaya Uli. Sir!